Tito Denjo Love Stories presents Reincarnated as Mafia's Daughter. Written by Scripting Your Destiny. Stephanie! May maniningil sa bahay mo! Napatigil si Stephanie nang marinig ang sabi ng kapitbahay niya. Bumalik siya sa dating dinaanan at hindi na muna umuwi dahil sa maniningil. Nang lumalim na ang gabi, ay saka lang siya umuwi sa bahay. Wala naman na siguro sila roon sa bahay. Tukoy ni Stephanie sa mga maniningil. Ngunit pag-uwi niya sa bahay, ay nandun pa ang mga lalaking nakaitim. And worse, nakita siya ng mga ito. Nanlaki ang mga mata niya at tumakbo paalis. Grabe naman, ma! Hindi na nga maganda ang buhay natin, iniwanan mo pa ako ng utang sa mundong ito. Gusto ko lang naman ng peace. Sigaw ni Stephanie habang tumatakbo. Saglit! Napupuno na kami sa'yo! Kung hindi ka magbabayad, ay tinatakbuhan mo pa kami! Hihinto ka! O paparilin kita! Ngunit nagpatuloy si Stephanie sa pagtakbo. Saka lang siya napahinto nang makarinig ng pagputok. Kinapa ng sarili. Hindi naman ako nabaril. Wala naman akong tama. Napatigil siya nang bigla siyang napaubo ng dugo. Napaluhod siya. Saka niya naramdaman ang hapdi sa dibdib niya. Nabaril siya sa dibdib. Lord, sa next life ko, sana hinahabol na ako ng pera, hindi ng utang. Nagawa pang magbiro ni Stephanie sa sarili niya bago unti-unting bumigat ang talukap ng mata niya. Nang magising si Stephanie ay ramdam niya ang bigat ng katawan niya at masakit niyang batok. Unti-unti niyang minulat ang mata. She's awake. Rinig niyang sabi ng isang babaeng may stethoscope sa liig. May masakit ba sa'yo? Are you okay? Do you know what happened? Oo. Biglang naalala ni Stephanie ang nangyari. Akala nga niya patay na siya. Nabaril ako sa puso ng mga taong hinahabol ako. Di kasi ako makabayad sa utang ng mama ko. Ewan ko ba rin kay mama? Nag-say hi na nga kay San Pedro. Iniwan pa mga utang niya rito. Pagdadaldal ni Stephanie. Doktor ka ba? Sino nagpadala sa'yo? Wala akong pambayad ha. Baka maningil ka pa. I don't think na binuli lang siya kaya siya nahimatay. I'm sorry to say this pero mukhang nasisiraan na po ng ulo ang anak niyo. Sabi ng doktor sa isang matangkad na lalaki. May katandaan na rin ito pero hindi pa rin nawawala ang gwapong itsura. Naka-cross arm ito at nakasandal sa may dingding habang nakatingin kay Stephanie. Thank you, Doc. Pwede ka na pong umalis. Sabi ng lalaking nakasandal sa dingding bago naglakad palapit sa kanya. Kilala mo ba kung sino yung mga taong nabully sa'yo? Bully? Hindi naman ako nabully. Inabol ako ng mga maniningil. Tapos binaril ako. Sagot ni Stephanie. Enough, Jenny. Mahinahon na sabi ng lalaki. Wala po akong alam sa mga sinasabi niyo. Saka hindi po ako si Jenny. Stephanie po ang pangalan ko. Umupo si Stephanie galing sa pagkakahiga at tiningnan ng wala ni manlalaking nasa harapan niya. Sino po kayo? Bakit ako nandito? Imposibleng wala kang maalala. Nabuli ka lang naman. Hindi ka naman nasagasaan or nauntog. Nalilitong sabi ng lalaki. Ako si Ryder. Papa mo. Pagpapakilala nito. Malakas na natawa si Stephanie sa narinig. Papa? Wala po ako niyan. Tapos matagal na pong patay ang mama ko, wala na po akong pamilya. Ano pa talagang nangyari? Ulit na tanong ng lalaki. Hala, paulit-ulit po. Yun na nga, nasabi ko na, bakit ayaw niyong maniwala? Saka, nasan po ba ako? Ito ang kwarto mo. Sasabihin ko sa'yo ang alam ko baka sakaling may maaalala ka sa nangyari.
may biglang tumawag sa akin at sinabi, nasa infirmary ka. Bigla ka na lang daw nahimatay. Papasok ka sana sa room pero sa may pinto pa lang, bumagsak ka na. Anong nangyari? Anong infirmary? Anong bumagsak? Saglit lang po ha. Baka maling tao po yung kausap nyo. Ako po, si Stephanie. Nabaril po ako ng mga inuutangan ko. Akala ko nga patay na ako eh. Paliwanag ni Stephanie. Stop that nonsense, Jenny. Paanong maling tao ang kausap ko? Tumingin ka nga sa salamin. At sino ba yung Stephanie ang kanina mo pang binabanggit? Is she the one who bully you? Aba, naging suspect pa nga ako bigla. Hindi makapaniwala ang napasinghap si Stephanie. Teka lang sir ha, maling tao po talaga. Sino to? Hinawakan ni Stephanie ang mukha niya nang tumingin siya sa gilid niya na may malaking salamin. Isang maputla at inosenteng babae ang nakita niya. Hindi ganitong itsura ko. Maganda siya, oo, pero mas maganda ako sa kanya. Sino to? Nananaginip ba ako? Sinampal-sampal ni Stephanie ang pisngi niya. Stop that, Jenny! May lakas na sigaw ni Ryder, dahilan kaya siya napatigil. Napanguwi siya dahil sa hapdi ng pisngi niya. Okay, fine. Kung pinoprotektahan mo sila at ayaw mong sabihin sa akin dahil natatakot ka, fine. Hahayaan na kita. I will let you forget it. Pero sa susunod, wag na wag mong sasaktan yung sarili mo. Pananermo ni Ryder sa anak niyang babae. Gutom ka na ba? Biglang naging malambing ang boses nito. Dahan-dahan na tumango si Stephanie. Ayos lang ba sa'yo na tumayo? Siyempre. Itinapak ni Stephanie ang paa niya sa isang soft carpet. Wow! Hindi ba uso ang tiles dito at carpet ang gamit nila? Carpet yata sa buong kwarto. Paano kaya ito linisin? Imposibleng wawalisan. Napatingin si Stephanie sa pinto nang marinig niyang bumukas sara ito. Umalis na pala ang nagpakilalang papa raw niya. Hindi naman siguro siya masamang tao. Gutom na talaga ako. Aalis ako pagkatapos. Tumayo na si Stephanie at tinignan ng sarili sa salamin. Sino kaya nagpaparang sa akin? Maganda naman siya, mukha nga lang inosente. Habang yung mukha ko kapag nakikita nila parang maghahanap lagi ng away dahil na rin sa forma ko. Taray, ang soft ng suot ng patulog. Yayamanin. Natawa si Stephanie sa sarili bago lumabas na. Para may nagpaprank lang sa kanya kaya hindi na niya sineryoso ang mga nangyayari ngayon. Grabing bahay to. Mawawalan yata ako ng hininga bago ko mahanap kung nasa ng kainan. Mabuti na lang talaga may nakita akong katulong kanina. Umupo na si Stephanie. Ramdam niya ang gutom habang nakatingin sa maraming pagkain na nakahain sa mesa. Dahan-dahan lang, Jenny. Ngunit hindi nakinig si Stephanie at patuloy lang na nilantakan lahat ng pagkain. Hindi siya nakinig dahil hindi naman siya si Jenny. Napatigil lang siya ng mabilaukan. Inabutan siya ni Ryder ng tubig. Nang kumalma na siya ay bumalik siya sa dating bilis ng pagkain. Napailing na lang si Ryder habang nakatingin sa anak niya. Nakalimutan ata nito ang table manners. Hinaya na lang siya nito at dahil mukhang gutom na gutom nga ito. Salamat po sa pagkain, masiglang sabi ni Stephanie. Jenny! Saan ka pupunta? Tanong ni Ryder nang mapansin nitong aalis na sana si Stephanie. Aalis na po ako. Salamat po sa pagkain. Anong aalis? Go back to your room and study. Tinuro ni Ryder ang hagdan. Anong study? Bakit ako mag-aaral? Elementarya lang kaya ang natapos ko. Pulong ni Stephanie. Pasensya na po sir ha, pero hindi po kasi talaga kita kilala. Salamat po sa pagkain, nabusog po ako pero kailangan ko na po kasing umuwi. Kahit na wala namang naghahanap sa akin sa bahay, maliban sa mga maniningil, kailangan kong palikan ng bahay namin. This is your home, Jenny. Okay, fine. Hindi na kita papakialaman sa studies mo. Just please, tama na yung pagpapanggap mo. Mahinahon na pagkausap ni Ryder sa anak. Hindi po kasi talaga ako nagpapanggap, sir.
Mahinahon din na sabi ni Stephanie baka sakaling maintindihan ni Ryder ang sinasabi niya. Jenny! Pagod na sigaw ni Ryder. Stop this nonsense and go back to your room. Now! Dahil sa takot na naramdaman ni Stephanie nang makita ang galit na mukha ni Ryder ay napatakbo siya pabalik sa kwarto na pinanggalingan niya. Patalon siyang humiga sa kama at pumikit. Hindi niya naramdaman na nakatulog na pala siya. Nagising na lang siya kinabukasan, may 5 katulong ang pumasok sa kwarto niya. Para saan po mga yan? Tanong niya sa mga katulong na may dalang school uniform, bag, makeups, suklay at hair dryer. Ngunit walang sumagot sa kanya. Tumayo na siya at nagtungo sa banyo. Wah! Sino to? Malakas na napasigaw si Stephanie habang nakatingin sa salamin. Hanggang ngayon ba hindi pa rin tapos ang prank nyo? Hindi magandang prank to. Anong nangyari? Biglang pumasok sa loob ng banyo si Ryder. Bakit mo tinuturo ang sarili mo? Anong trip mo na naman ngayong umaga, Jenny? Hindi nga po kasi ako talaga si Jenny. Stephanie po yung pangalan ko, sir. Sino ba tong nasa salamin? Turo ni Stephanie sa salamin. That's you. Stop this nonsense at magbihis ka na dahil malilate ka na sa school. Hindi nga po kasi ako nag-aaral. Stop that shit, Jenny. Napatigil si Stephanie dahil sa malakas sa sigaw ni Ryder. Marami akong dapat gawin. Huwag kang tumagtag sa listahan ko. Mag-ready ka na for school. Ayoko ulit marinig yung mga pinagsasabi mo. Hindi ikaw sa Jenny at hindi ka nag-aaral. Nang umalis na si Ryder, ay nagsimula ng maligo si Stephanie. Pagkalabas niya ay may mga umasikaso kagad sa kanya. Pinatigil niya ang isang katulong na mukhang bibihisan siya. Teka lang, saglit lang po. Kaya ko na po yung sarili ko. Lumabas po muna kayong lahat. Ayaw sanang lumabas ng mga ito pero wala rin itong nagawa dahil utos niya. Nang matapos si Stephanie sa paghahanda ay hinatid na siya ng diaper. Hindi ka pa po ba lalabas, ma'am? Nang sumilip siya sa labas ng bintana, ay nakita niya ang mga estudyante na pumapasok sa loob ng paaralan. Salamat, Manong. Lumabas na si Stephanie at naglakad papasok sa paaralan. Ano ba tong pinasok ko? Yung isang araw lang, tinapay lang kinakain ko tapos iinom ng maraming tubig para mabusog. Dati lang ay kada madilim na ako umuwi sa bahay dahil sa mga maniningil na hindi ako tinhitigilan. Bakit naman ako napunta sa buhay na to? Sino pa tong si Jenny na tinutukoy ng lalaki yun? Napabuga ng hangin si Stephanie habang nakatingin sa naglalakihang building ng paaralan. Tiningnan ni Stephanie ang schedule ni Jenny. Hindi siya sanay sa paaralan dahil buong buhay siyang tambay. Pagkaupo pa lang ni Jenny sa upuan, ay may 3 babae ang lumapit sa kanya. Look who's here, the baby! Nagtawanan ng mga kaklase niya dahil sa sinabi ng isang maarteng babae. How about your dad? Is he going to sue who hurt you? Tawang tanong nito. Baka naman kasi buntis kaya nahimatay. Biglang nagtawanan ng lahat dahil sa sinabi ng isa pa. Napahawak si Stephanie sa tiyan niya dahil sa sinabi nito. Napabunga ng hangin si Stephanie at hindi pinansin ng mga babaeng parang mga tuko sa harapan niya. Bahala na yung mga bully na yun. Baka mapagalitan pa ako ni Sir Ryder. Nakakatakot pa naman yun magalit. Nang matapos ang klase at lunch, ay lumabas na si Stephanie para tumungo sa cafeteria. Napatakbo sa gawing may maraming tao si Stephanie nang makita niyang pinagtatawanan ng mga tao ang isang babaeng nakaupo sa sahig, habang may maraming mga kanin at pagkain sa buhok nito. Sino may gawa nito? Kayo ba ang maglilinis? Hindi, di ba? Kapal na mga mukha niyong magkalat. Ano? Alam niyo bang nagsasayang kayo ng pagkain? Hindi niyo ba alam na may mga taong naghihirap makabili lang ng kanin at konting ulam? Malakas na sigaw ni Stephanie sa mga estudyante. Umalis nga kayo! Umaalingasaw ang baho ng pagkatao. Unti-unting nang humupa ang mga estudyante at bumabalik na sa dating gawain. Ayos ka lang ba? Ngunit tinulak lang siya ng babae bago ito tumakbo palabas sa cafeteria.
Nang matapos ang klase ay hindi pinansin ni Stephanie ang mga nampupuli sa kanya na puro lang naman dadaang alam. Hinatid siya ng driver pa uwi. Sinalubong kaagad ng pagkain si Stephanie pagka-uwi niya. Nang matapos siya sa pagkain, ay nakita niya si Ryder na seryosong nakatingin sa laptop nito. "Hello po sir, nandito na po ako." Bahagyang yumuko si Stephanie. Napaangat ng tingin si Ryder dahil sa sinabi niya. "Saan mo ba nakuha yung sir? Dadang tawag mo sa akin, di ba?" Kunot noong tanong ni Ryder sa anak. "Hala, sir na lang po, grabe na po yung dad." Napatigil si Stephanie nang makita ang malalim na tingin ni Ryder sa kanya. "Opo, dad. Go back to your room and study." Tumango si Stephanie at sumunod sa sinabi ni Ryder. Hindi alam ni Stephanie pero may aura si Ryder na nagpapanginig ng tuhod niya. Nakakatakot talaga siya. Siguro dahil never kong naranasan magkaroon ng ama, nakakatakot pala ang aura ng ama. Biglang natawa si Stephanie, ngunit napatigil siya nang makita ang itsura sa salamin. "Chenny, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ako nandito sa katawan mo?" Kinabukasan ay pumasok na sa loob si Stephanie. Nagpapasalamat siya sa driver bago pumasok sa loob ng paaralan. Walang ibang ginawa si Stephanie kundi ang mag-aral at huwag pansinin ng mga pulis sa tabi-tabi. Ngunit minsan hindi niya mapigilan ng makialam lalo na kapag ibang tao na ang pinapakialaman. "Dahil sa ginawa mo, masalo nila akong pag-iinitan ng ulo. Hinayaan mo na lang sana sila na sabunutan ako." Umiiyak na sigaw ng isang babae kay Stephanie. Napahiling na lang si Stephanie sa sinabi nito. "Pinalaki ka ba ng magulang mo para maging punching bag ng ibang tao? Alam mo kung bakit ka binubuli? Kasi you look like a loser." "Ay wow, nagsalita ang hindi loser. Ikaw naman talaga ang lagi binubuli sa school, di ba? Dahil baby girl ka. Dahil ikaw ang pinakamayaman dito. Wala kang kaibigan dahil mahina ka. Wala kang kaibigan dahil talunan ka. Pinagtatanggol mo ang ibang tao, mismo nga sarili mo. Hindi mo kaya ipagtanggol." Binangga ng babae ang braso ni Stephanie bago ito umalis. Nang uwian na ay hindi dumiretso si Stephanie sa kung nasaan ang driver na naghihintay sa kanya. Lumiko siya at lumayo sa paaralan. Naglakad siya at hindi alam kung saan pupunta. Puno ang isipan niya ng mga katanungan. Bakit ako nandito? Bakit ako nasa katawan ng ibang tao? Anong pahirap na naman ang mararanasan ko sa buhay na to? Nasaan ba ang kaluluwa ni Chenny? Bakit nasa akin ang katawan niya? Paano nangyari to? Hindi ko nga sila kilala. Sinipa ni Stephen ang isang plastic bottle na nasa daan. "Wow! Fishball!" Tumakbo si Stephanie patungo sa stall na may mga tindang street foods. Kukuha na sana ng bayad si Stephanie sa pitaka niya ay biglang nahulog ang 5 niya at gumulong sa kung saan. Panay ang habol niya dahil sayang din ang 5. Pati nga ang piso, mahirap nang mahanap sa daan. Nanlaki ang mata ni Stephanie at napatago. Bakit nila pinupubog ang isang lalaki? Ang dami kaya nila. 5 sila tapos isa lang siya. Bakit hindi siya lumalaban? Hindi alam ni Stephanie ang gagawin. Hindi naman niya kaya ang 5 tao. Kinuha niya ang cellphone at naganap ng tunog ng sirena ng pulis. Nang mahanap niya ito ay pinalakas niya ang volume. Napahinto ang 5 lalaki sa pambubugbog sa isang lalaki bago sila nagtakbuhan. Nang mawala na ang mga ito ay umalis na si Stephanie sa pinagtataguan niya at nilapitan ng lalaki. "Ayos ka lang ba? Ang daming pasa ng mukha mo. Kaya mo pa bang tumayo? Bakit pa kasi hindi ka lumaban?" Tumayo ang lalaki at nagsuot ng mask bago paika-ikang naglakad paalis. "Saglit lang! Dalhin kita sa ospital!" "May pera ka ba?" Napatigil si Stephanie habang nakatingin sa likod ng lalaki. "Meron, bakit?" Tanong niya rito. "Nagugutom ako." Nauna itong naglakad. Mabilis na humabol si Stephanie rito at nilibre ito ng pagkain. Nang matapos ito sa pagkain ay tumayo na ang lalaki at umalis. Mabilis na nagbayad si Stephanie at hinabol ang lalaki. "Saglit,
gamutin muna natin yung mga sugat mo. Hinawakan niya ang kamay nito at hinila. Naganap sila ng malapit na pharmacy bago siya bumili ng panggamot sa sugat. Nang matapos ang paggamot niya sa sugat ng lalaki, ay nilagyan niya ito ng bandage. Biglang nag-ring ang cellphone niya at lumabas sa screen ang pangalan ni Ryder. Lagot! Gabi na pala! Hindi ko napansin, siguradong mapapagilitan ako ni dad nito. Grabe pa naman ang aura nun. Dali-daling inayos ni Stephanie ang sarili. Marcos ang pangalan ko. Anong pangalan mo? Napatigil si Stephanie nang akmang aalis na siya. Ako si Stephanie. Nakangiting sagot ni Stephanie nito. Hindi mawala sa isip ni Stephanie ang mukha ng lalaki na Marcos ang pangalan. Hanggang sa makauwi siya, ay si Marcos pa rin ang naiisip niya. Ang gwapo niya. Sana magkita kami muli. May ngiti sa labi na nakatulog si Stephanie. Kagabihan kahit na pinagalitan siya ni Ryder dahil matagal siyang nakauwi. Huwag mong tatakasan ulit ang driver mo, Chenny. Bago pa bumiyahe papuntang school si Stephanie ay pinaalalahanan muna siya ni Ryder. Balik sa dating routine na naman si Stephanie. Ang pagpigil na huwag patulan ng mga papansin sa kanya. As long as hindi naman nananakit ang mga ito, puro salita lang naman. Noon hindi ako pumapatol dahil hindi naman kayo nananakit. Pero yung tatapunan niyo ko ng basura, excuse me? Sa ating dalawa, mas mukha kang tapunan ng basura. Inis na kinuha ni Stephanie ang isang trash can at itinapon ang lahat ng laman sa babaeng sumisigaw ngayon sa harapan niya. Napatawag sila sa guidance dahil sa nangyaring gulo. Pero pinakawalan din sila pagkatapos at hindi na pinalaki pa ang issue. Ngumiti si Stephanie sa babaeng bumuli sa kanya. Sa susunod na papakilaman mo pa ako, hindi ko lang gagayahin ang gagawin mo. Ididibing pa kita ng buhay. Subukan mo. Bulong ni Stephanie rito bago niya binangga ang balikat nito at naglakad na paalis. Ngunit akala niya magbabago na ang pagtrato ng mga estudyante sa kanya. Pero hindi pa rin tumitigil ang mga ito. Mabuti na lang mahaba ang pasensya niya kaya may mga araw na hindi niya ito napapatulan. Grabe! Ganito pala ka-stress ang routine sa school araw-araw. Mabuti na lang talaga kahit na hanggang elementarya lang natapos ko. Madali akong matuto kaya nakakahabol ako sa kanila. Pero ang hirap palang magpaalam mayaman. Naglalakad sa Stephanie paikot sa school para pakalmahin ang sarili niya. Ngunit may nakita siyang binubuli sa likod ng school. Ayaw ko na ng gulo. Pero gulong lumalapit sa akin. Bulong ni Stephanie sa sarili habang napailing. Ano bang ginagawa nyo? Kulang ba kayo sa atensyon ng mga magulang nyo kaya nagpapapansin kayo rito sa paaralan? Pagod na tanong ni Stephanie sa mga ito. Umiinom at nagsisigarilyo pa kayo. High school pa lang kayo, ha? Nandito na naman, baby girl. Nagtawanan sila sa sinabi ng isang babae. Mukhang alam mo na kung bakit baby girl tawag niyo kay Chenny. Dahil sa mukha siyang Barbie at inosente. But na, girls. I'm not Chenny. Kaya hindi ako magiging madaling kalaban para sa inyo. Nagkagulo dahil sa sinabi ni Stephanie. Nakipagsabunutan siya sa mga ito. Sinuntok at sinipa niya pa ang mga iba pang lumapit sa kanya. Shit! Malakas sa sigaw ni Stephanie nang may naghila sa kanya kasabay noon nang narinig niyang malakas na pagpasag. Kung hindi siya hinila, sigurong tumama sa ulo niya ang paso ng bulaklak na galing sa itaas. Thank you. Pagpapasalamat niya sa humila sa kanya. Ngunit natigilan siya ng unti-unting tumingin sa kanya ito. Marcos? Kunot noon niyang tanong na makita ng maayos sa mukha nito. Dito ka nag-aaral? Tanong ni Stephanie nang mapansin niya ang suot na ID nito kahit na hindi ito naka-uniform. Tumikim si Marcos. Magkita tayo mamayang uwian. Gamutin mo yung sugat ko. Sinuri ni Stephanie ang mukha ni Marcos bago siya napangiti. Hindi pa rin gumagaling? Napaaway ako. Sagot ni Marcos.
Napailing na lang si Stephanie nang bitawan siya ni Marcus ay umalis na ito. Nilapitan naman ni Stephanie ang babaeng binuli. Hi, ako si Stephanie. Nakangiting pagpakilala niya sa babae. Sino si Stephanie? Jenny pangalan mo. Mahinang sagot nito. Ako si Kitty. Huwag mong hahayaan na bulihin ka nila ulit. Humaba pa ang usapan nila dahil magkaklase pala silang dalawa. Nagpatuloy ang chika nila hanggang sa uwian na. Nang makita ni Stephanie ang kotse, ay akmang lalapit na siya roon nang maalala niya si Maricruz. Napabuga siya ng hangin at lumiko at pinuntahan ang lugar kung saan sila unang nagkita. Naninigarilyo ka? Masama sa kalusugan yan. Kinuha ni Stephanie ang hawak nito at tinapakan. Nagtungo ulit silang dalawa sa pharmacy para bumili ng mga gamot. Bumili na rin ng extra si Stephanie at nilagay sa bag niya. Ano namang gulo ang pinasok mo? Huwag mo sabihin sa akin na pinalikan ka ng 5 taong yon. Nako, sa susunod Marcos lumaban ka. Ilagyan na niya ng band-aid ang ilong at kilay nito. Kumain ka na ba? Tanong niya rito pagkatapos niya itong gamutin. Kumain na muna silang dalawa bago na binalikan ni Stephanie ang driver niya. Pasensya na po kung natagalan ako. May tinapos lang po ako, Manong. Tumango ang driver. Ayos lang po, ma'am. Nang makauwi sila ay kinausap ni Ryder ang driver ni Stephanie. Normal na yata kay Stephanie ang mga bully na nakakasulubong niya sa paaralan. Hindi na ako magtataka kung bakit magkasama ang dalawang user. Tumingin si Stephanie sa likod at sa paligid dahil sa sinabi ng isang babae na nasa harapan niya. Sarili mo ba at ang kaibigan mo ang tinutukay mo? Inosente niyang tanong. Napayuko si Kitty para pigilan ang pagngiti. Inirapan siya ng babae at nilampasan. Ngunit akala ni Stephanie ay lalampasan lang siya nito. Ngunit sinipa ng babae ang paa ni Stephanie dahilan kaya siya nawala ng balanse at nabitawan ang hawak niyang tray na may lamang pagkain. Jenny! Sigaw ni Kitty. Ngunit may sumuntok sa tray at may humila sa bewang ni Stephanie para hindi ito tuluyan na matumba. Nanlaki ang mata ni Stephanie nang makita niya ang mukha ni Marcus sa malapitan. Ang kulay green nitong mata na may halong kayumanggi. Nagising siya sa pagtulala nang marinig ang malakas na pagtili. Sakalang niya napansin na ang sinuntok na tray ni Marcus ay natapon sa babae. Puno ng pagkain ng mukha, buhok at damit nito. Deserve! Nag-loser sign si Stephanie at binilatan ito. Nagtawa na naman ang mga nakakita at nagbidyo pa. Marcus, ano na namang nangyari sa mukha mo? Ngunit tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Gamutin ko yan mamaya. Dahan-dahan itong tumango bago umalis. Napangiti si Stephanie at napailing. Cute. Magkakilala kayo ni Marcus? Tanong ni Kitty nang tahimik silang kumakain. Oo. Tumango si Stephanie bilang sagot. Alam mo bang bali-balita dito sa school na gangster daw si Marcus? Takaw gulo palagi. Tapos, laging nasa detention dahil lagi may kaaway. Pero kahit ganun, sikat pa rin sa mga girls si Marcus dahil na rin sa itsura nito. Di ko rin naman itatanggi na talagang gwapo siya. Pagkukwento ni Kitty. Tumango si Stephanie bilang pangsang-ayon sa sinabi nito. Nang matapos ang klase nila, ay nagkagulo ang mga kaklase niya. Si Marcus! Nasa labas ng room si Marcus! Sigaw ng treasurer na halatang kinikilig pa. Dahil sa sinabi nito, nag-retouch ang mga babae. Napailing na lang si Stephanie at lumabas sa room. Nang makita siya ni Marcus ay umayos ito ng tayo. Nadagdagan ang sugat mo. Pumapasok ka pa ba sa school? O nagkakating classes ka para lang magpabugbog? Pananermon niya rito habang ginagamot ang mga sugat ito. Bakit pa kasi ayaw mo silang labanan? Yung 5 na naman ang gumawa nito?
Kapag talaga nahuli ko ang mga yun, makukutusan sila sa akin. Idiniin ni Stephanie ang bulak sa labi ni Marcos. Napangiwi lang ito dahil sa ginawa niya. Dati ko silang kaibigan. Napatigil si Stephanie dahil sa sinabi ni Marcos. Kapag pinatulan ko sila, baka hospital bagsak nilang 5. Mahina nitong sabi. Napakurap si Stephanie sa sinabi nito. Na makita niya ang lungkot sa mga mata ni Marcos, ay naghanap siya ng ibang topic para maibaling ang atensyon ni Marcos doon. Siguro, sinasadya mong magpabugbog lagi dahil alam mo kung gaano kaka-attractive sa mga band-aids at hiwa mo sa muka. Maliit na napangiti si Marcos sa sinabi ni Stephanie. May attractive? Paos na tanong nito. Utot mo, Marcos. Pa-humble ka pa? Inirapan niya si Marcos na mukhang natutuwa sa mga pinagsasasabi niya. Naging magkaibigan silang dalawa. Sa tuwing napapaaway si Marcos ay siya ang gumagamot sa mga sugat nito. Hindi ko talaga maintindihan kung masarap pang magkapasa. Idiniin ni Stephanie ang bulak sa pasa ni Marcos. Ang ganda kasi ng nurse ko. Napatigil siya sa sinabi nito. Pinigilan niya ang mapangiti at pinalo ang braso nito. Ganyan ka. Puro kakalandian na lang ang pumapasok sa isip mo. Kung hindi gulo, kalandian naman. Naku, Marcos, mag-focus ka kaya sa pag-aaral mo. Mayabang nangungiti si Marcos. Matalino kaya ako? Ang yabang. Sigaw ni Stephanie rito ngunit tumawa lang si Marcos. Nga pala, Stephanie. Nagangat ng tingin si Stephanie kay Marcos. Sa pagkakaalam ko, Shenny ang pangalan mo. Bakit Stephanie yung pinakilala mo sa akin? Saglit na natahimik si Stephanie bago nag-iwas ng tingin. Stephanie naman kasi talaga ang pangalan ko. So, hindi ikaw si Jenny? Parang gano'n na nga. Mahinang sagot ni Stephanie. Kakambal mo si Jenny? Magkahawig kayo. Pero, hindi kayo magkaugali. Naniniwala kang hindi ako si Jenny? Hindi makapaniwalang tanong ni Stephanie. Ang Jenny na kilala ko, mahinin. Umiiwas ngayon sa akin dahil nalaman niyang gangster ako. Dahil na rin sa dahilan na mafia ang ama niya. Hindi ako komportable kay Jenny pero komportable ako sa'yo. So, kambal mo si Jenny? Mahinang natawa si Stephanie. Ako si Jenny. Sagot niya rito. Ngunit umiling lang si Marcos na parang ayaw talagang maniwala. Totoo nga. Tawa pa niyang sagot. Hindi ikaw si Jenny. Sigurado nitong sagot. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Tinampal niya ang braso nito bago siya tumayo. Oo na. Hinila ni Marcos sa Stephanie para umupo ulit ito. Pero hindi pa rin ikaw si Jenny. Napairap na lang si Stephanie at hindi na nakipag-argumento kay Marcos dahil ayaw pa rin itong maniwala. Panay ang iwas si Stephanie sa mga bully na kulang sa pansin dahil ayaw niyang malaman ni Ryder ang mga pinaggagawa niya sa paaralan. Nakatanggap si Stephanie ng text mula kay Marcos kung saan sila magkikita dahil manglilibre raw ito. Dahil minsan lang manlibre si Marcos ay talagang pupunta si Stephanie. Nang matapos ang klase niya ay lumiko si Stephanie ng daan at pinuntahan si Marcos. Ngunit wala ito roon kaya naghintay pa siya ng ilang oras. Hanggang sa hindi siya mapakali at hinanap si Marcos dahil hindi niya ito makontak. Sino si Stephanie? Girlfriend mo? May girlfriend ka na? Pinalibutan si Marcos ng 5 lalaki. Tawag na tawag sa'yo, pre. Maganda ba to? Kapangalan niyo yung babaeng mahal mo, di ba? Yung
magandang siga na babae. Napahinto si Stephanie nang makita si Marcos na nakaupo sa semento habang may dugo ang labi nito. Ito ang lugar kung saan sila unang nagkita. Parang bumalik sa dati ang lahat. Nung una niyang itong nakita na pinubugbog ng 5 lalaki. Hindi alam ni Stephanie kung anong iniisip niya pero bigla na lang siyang sumulong sa mga ito at patalo na sinipa ang lalaking kaharap ni Marcos. Dahilan kaya ito tumilapon sa hindi kalayuan. Stephanie! Tumigil ka! Sigaw ni Marcos sa kanya pero hindi siya nakinig at nilabanan ng mga lalaking yun. Halatang nagulat ang mga ito dahil sa biglaang pagsulpot niya. Ngunit hindi siya tumigil at sinuntok ang mga ito. Dati akong basag ulo sa barangay namin kaya huwag niyo akong susubukan. Tinuhod niya ang gitnang bahagi ng isang lalaki na ngayon ay sumisigaw na sa sakit. Stephanie! Paglingon ni Stephanie kay Marcos, dahil sa pagtawag nito ay may kamaong papunta sa mukha niya. Mabilis na sinuntok ni Marcos ang lalaki bago pa tumama ang kamao nito sa mukha ni Stephanie. Dahil doon ay lumaban na rin pati si Marcos. Nang maitumba nila ang 5 lalaki ay hinawakan ni Marcos ang kamay niya at sabay silang tumakbo 2. Hinihingal silang huminto nang makalayo sila. Kaya mo naman palang lumaban? Bakit nagpapugbog ka sa mga taong yun? Tanong ni Stephanie at tinanggap ang bigay na tubig ni Marcos. Mga dating kaibigan ko sila. Pandadahilan nito. Ay, ewan ko sa'yo. Tinulak niya si Marcos na umupo sa tabi niya. Marunong ka palang lumaban? Pag-iiba ni Marcos sa usapan. Lumaban lang ako kasi kailangan mo ng tulong. Walang dapat tumapi sa'yo. Pangako mo sa akin, Marcos. Wala na uling pwedeng manakit sa'yo. Lumaban ka para protektahan ang sarili mo. Natawa ito at ginulo ang buhok niya. Tara, kain na tayo, libre ko. Pangyayaya ni Marcos. Kumain muna sila bago saglit na nag-usap at asaran. Nagpaalam na si Stephanie kay Marcos na kailangan na niyang umuwi. Nang makauwi si Stephanie ay pinaalam niya muna kay Ryder na nakauwi na siya bago siya dumiretso sa room niya. Hindi makapaniwala si Ryder dahil sa narinig niya mula sa tagabantay ni Stephanie. Imposibleng kaya yang gawin ng anak ko. Hindi ko siya tinuruan na makipaglaban o suntukan. At sa sinabi nilang lumalaban na si Chenny sa mga bully, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o ano. Matutuwa dahil kaya na niyan lumaban? O hindi matutuwa dahil parang may kakaiba sa kanya? Parang may nagbago sa kanya. Pilit inintindi ni Ryder ang mga nangyayari pero wala siyang makuhang sagot kung bakit nagkakaganoon ang anak niya. Tinatakasan pa niya ang driver niya. Ewan niyang ginawa ang bagay na yun. Gayun lang. Napabuga ng hangin si Ryder dahil hindi na niya maintindihan kung anong nangyayari. May duda siyang baka hindi niya anak ang kasama niya pero imposible naman yun. Para kang gago, Ryder. Bakit mo pinagdududahan ang sarili mong anak? Tawang tanong ni Ryder sa sarili. Mas lalong lumakas ang kutob niya nang makatanggap siya ng tawag sa paaralan na nakipagsabunutan at suntukan si Chenny. Pumunta pa siya sa school para lang mapakinggan ang reklamo ng mga magulang. Nang matapos ito, ay magkatabi silang dalawa ng anak niyang si Chenny sa backseat ng sasakyan, pauwi sa bahay. Sorry po. Pagbasag ni Stephanie sa katahimikan. Ngunit nanatiling tahimik si Ryder at hindi na nagsalita pa. Kinakabahan si Stephanie dahil sa silent treatment sa kanya ng daddy niya. Nang makauwi sila sa bahay, ay hinarap siya ng daddy niya. Naaalala mo pa yung sekreto natin na tayo lang dalawa ang nakakaalam? Saglit na natahimik si Stephanie sa tanong ni Ryder. Napapaisip siya kung anong sekreto kaya ang sinasabi nito.
Wala pa naman siyang alam sa sinabi ni Ryder. Wala siyang alam na sikreto. Paano ba makalusot dito? Tanong ni Stephanie sa isip niya. Dad, wala po kasi ako maalala. Nakalimutan ko ng sikreto. Ano po ba yun? Umiling lang si Ryder. Alalahanin mo kung nakalimutan mo. Matulog ka ng maaga. Tumango si Stephanie at nagtungo na sa kwarto niya. Biglang nakampante si Stephanie na makapasok na siya sa loob ng kwarto niya. Muntik na siya roon. Ano kaya ang sekreto na tinutukoy ni Ryder? Na sekreto nilang dalawa ni Chenny. Ang ganda ng buhay na meron ka, Chenny, no? Kahit nawala ka ng mama, ramdam mo pa rin ang pagmamahal ng papa mo. Punong-puno ka ng pagmamahal. Mayaman ka pa. Nasa iyo na lahat. Di ko mapigilan ng makonsensya kahit na wala naman akong ginagawa. Wala naman akong kasalanan kung bakit napunta ako sa katawan mo. Pagkausap ni Stephanie sa mukha ni Chenny sa salamin. Sino ka ba talaga? Napatalon sa gulat sa Stephanie nang marinig ang malamig na boses ni Ryder na hindi niya napansin na nasa may pinto pala. Dad! Tawag ni Stephanie. If you're not Chenny, don't call me Dad. Nakapagtataka. Ang dami kong nababalitang ginagawa mong kakaiba sa school. Inintindi ko dahil baka iyon sa trauma mo. Pero imposible namang pati sikreto nating dalawa. Wala kang alam, di ba? Bakit mo ginagaya ang mukha ng anak ko? Nasaan ang anak ko? Tanong ni Ryder. Hindi ko po ginagaya ang mukha ni Chenny. Mas maganda pa nga ako sa kanya. Tumahimik si Stephanie nang makita ang galit sa mukha ni Ryder. Hindi ko alam kung maniniwala ba kayo pero nagising na lang po ako isang araw. Nasa katawan na ako ng anak mo. Hindi alam ni Ryder kung anong mararamdaman niya. Kung maniniwala ba siya sa mga sinasabi nito. Parang imposible namang paniwalaan ang mga nangyayari. Kinabukasan ay hindi pinansin ni Ryder ang anak niya. Hindi pa rin nagsisink in sa utak niya mga nangyari. Nagpatawag siya ng mga tauhan at pinahanap ang katawan ng babaeng sinasabing nasa katawan ng anak niya. Nang dumilim na ay lumabas si Stephanie sa kwarto niya para kumuha ng snack sa kusina. Gusto niyang manood ng Netflix para kalimutan ng lahat. Alam na niya ang lahat, pero bakit kaya hindi pa niya ako pinapalis sa bahay niya? Siguro dahil katawan pa rin ng anak niya ang gamit ko. Baka nga, na makakuha ng pagkain si Stephanie sa kusina, ay aakyat na sana siya papuntang kwarto niya nang makita ang tatlong lalaki na kausap si Ryder. Bakit sila nandito? Hinahunting pa rin ba nila ako dahil hindi ko pa nababayaran ang utang ni Mama? Sila yung taong bumaril sa akin. Bakit sila nandito? Kaano-ano ni Sir Ryder ang tatlong yan? Tanong ni Stephanie sa sarili nang makita muli ang mga taong bumaril sa kanya. Boss Ryder! Yumuko ang tatlong lalaki para magbigay galang kay Ryder. May ipapahanap ako sa inyong babae. Sabi ni Ryder. She's currently living in my daughter's body. Po, boss? Tumikim si Ryder dahil mukhang walang maniniwala sa sinasabi niya. Nga pala, boss. May nagawa po kami. Kumunuot ang noo ni Ryder sa sinabi ng lalaki. Naalala mo yung may utang na babae? Yung palasugal sa kasino? Tumango si Ryder. Di ba matagal nang patay yun, Jay? Pero buhay naman ang anak niya. Siyempre, boss. Sobrang laki kaya ng utang ng babae. Kaya yung anak yung sinisingil namin. Pero pa sabi ni Jay na para bang akala nito makakatanggap ito ng compliment galing kay Ryder. Anong trabaho ng anak? Ilang taon? Pagkod na tanong ni Ryder. Walang maayos sa trabaho yung babaeng anak. Palipat-lipat ng trabaho. Saka ano, boss? 18 yung babae. Sagot ni Jay. Inis na papikit si Ryder at hinilot ang sentido. A girl?
Tapos 18 years old? Are you all fucking serious? Tigilan nyo na yung bata. Let her live in peace. Hindi na utang ang utang ng mama niya. Live in peace? Yun na nga po, boss. Tinakbuhan niya kasi kami. Tapos ano? Tapos, boss. Tapos ano, Jay? Galit na tanong ni Ryder. Namatay po yung babae. Nilibing po namin ang katawan niya. Huwag kayong mag-alala, boss. Wala naman ng pamilyang babae kaya siguradong walang maghahanap. Kinuha ni Ryder ang baril at itinutok kay Jay. Nataranta naman ang tatlong lalaki at agad lumuhod para humingi ng tawad sa kanya. Ibigay niyo sa akin ang katawan ng babae. Hukayin niyo at ibigay sa akin. Pinigilan ni Ryder ang sarili na barilin ng tatlong lalaki na nasa harapan niya. Dahil sa katangahan na ginawa ng mga ito. Hindi niyo man ba naiisip na may anak akong dalagang babae? Tapos may pinatay pa kayong babae? Mga walang kwenta kayo! Wag na wag kayong magpapakita sa akin hanggat hindi niyo binibigay sa akin ang katawan ng babaeng pinatay niyo. Yumuko ang tatlo at dali-daling tumakbo paalis. Inis na napabuga ng hangin si Ryder at sinubunutan ang sarili bago padapog na umupo. Go back to your room, Jenny! Napatalon sa gulat si Stephanie nang marinig ang malamig na boses ni Ryder. Nakapikit ito pero nakita siya nito. Kalimutan mo lahat ng narinig mo. Tumakbo si Stephanie pabalik sa kwarto niya at doon nilabas ang iyak niya na kanina pa niya pinipigilan. Grabe ang takot na naramdaman niya dahil sa narinig na usapan. Patay na ako? Patay na ang katawan ko? Patay na ako? Tinapik ni Stephanie ang dibdib niya dahil sa paninikip nito dahil sa pag-iyak niya. Hindi man mawala sa isip ni Stephanie ang nalaman. Pero bahagya naman siyang kumalma habang katabi niya si Marcus. May kasama silang dalawa sa tambayan nila. Ayos ka lang ba? Tanong nito kay Stephanie. Dahan-dahan na tumango si Stephanie. Ayos lang ako, no? Paano mo naman nasabi na hindi ako ayos at nagtanong ka? Tawang tanong ni Stephanie. Yung ice cream mo kasi, matutunaw na. Nataranta si Stephanie sa sinabi nito at agad dinilaan ang ice cream niya. May minahal ka raw na Stephanie ang pangalan? Tanong ni Stephanie nang lumipas ang mahabang katahimikan. She's dead. Pagputol agad dito sa usapan. Tumangutango si Stephanie. May sikreto ako? Yan ba ang bumabagabag sa'yo? Tanong ni Marcus. Hindi ako si Cheney. Hindi man lang nagulat si Marcus sa sinabi niya na para bang sinasabi nito na alam na ni Marcus ang sinasabi niyang sikreto. Alam mo yung pinagsisisihan ko ng sobra? Ang hindi ko nasabi kay Stephanie kung gaano ko siya kamahal. Di niya ako kilala pero kilala ko siya. Mag-iba man ang anyo niya, ibang katawan naman ang gamit niya. Makikilala siya ng puso ko. Mahinang sabi ni Marcus. Nagtaka ako nung una dahil Stephanie ang pinakilala mo sa aking pangalan kahit na ikaw naman si Cheney. Pero unti-unti kang nakilala ng puso ko. Lalo na ng mga pinakita mong katangian ng posibleng si Cheney yun. Dahil doon, mas lalong lumakas ang duda ko na hindi ka si Cheney. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo sa katawan niya o kung paano ka napunta dyan. Pero Stephanie, kahit saan ka pa nila dalhin, mahahanap kita dahil kilala ka ng puso ko. Nanlaki ang mata ni Stephanie sa mga sinabi ni Marcus. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito. Hindi pa nagsisink in sa utak niya ang mga nangyayari. Hindi mo ko kilala so don't overthink. Tawang sabi ni Marcus nang mapansin nito ang pagtulala niya dahil sa lalim ng iniisip. Paano mo ko nakilala? Sino? Si Cheney or si Stephanie?
Tawang tanong nito halatang nangaasar. Inirapan niya ito. Siyempre ako, si Stephanie. At saka, isali na rin natin pati si Jenny. Si Stephanie kasi yung dahilan kaya palagi may away sa kanto. Saka, isang araw noon tinulungan mo rin ako sa mga bumubugbog sa akin. Di mo ko nakilala dahil pagkatapos kong magpasalamat, umalis ka na agad. Yung sinabi mo na protektahan ko yung sarili ko. Sinabi rin niya ng Stephanie na kilala ko. Nagtataka ako noon. Bakit bigla akong parang tanga na nagkagusto kay Jenny? Ayaw ko sa babaeng yun. Bakit ayaw mo? Kunot noong tanong ni Stephanie. Akala mo, Anghel? Yun pala, demonyo. Not saying this para siraan si Jenny sa'yo, pero ilang beses na akong binastos ng babaeng yun. Siya pang lumalayo sa akin dahil baka raw mapagalitan siya ng daddy niyang mafia. Minamalita ko palagi. Ewan ko, nahahambugan ako. Pagmamaktol ni Marcos tungkol kay Jenny. I don't know her actually. But I think she's a good girl. Sa daddy niya. Good girl siya sa daddy niya kasi sa tuwing nakakagawa ko ng kasalanan, parang hindi sanay si Sir Ryder. You're calling him sir? Hindi ba dapat daddy? Kunot noong tanong ni Marcos. Dati daddy ang tawag ko pero nung nalaman niya na hindi ako si Jenny, ayaw niyang tawagin ko siyang daddy. Mahinang sagot ni Stephanie. Alam na niya ang sikreto ko. Kaya ba parang down na down ka? Napangiti si Stephanie sa tanong ni Marcos at hindi sinagot ang tanong nito. Marcos! Tawag ni Stephanie. Humarap si Marcos sa kanya. Hinawakan ni Stephanie ang pisngi ni Marcos bago niya siya lumapit dito at hinalikan nito. Halata pa na nagulat si Marcos sa ginawa niya pero nang makabawi ito ay hinila siya nito palapit sa kanya. Goodbye, kailangan ko nang umuwi. Tumayo si Stephanie pagkatapos ang halikan nila para sana umalis at umiwas sa kahihiyan. Tahatakasan mo ko? Ganon, Stephanie? Tawang tanong ni Marcos. Tayo na ba? Gusto mo rin ba ako? Dahan-dahan na humarap si Stephanie kay Marcos. Gusto kita at tayo na. Lumaki ang ngiti ni Stephanie bago tumakbo paalis. Dahil sila ng dalawa ay mas madalas na silang nagkakasama. Iba na rin ang turingan nila kaysa sa turingan nila dati. Tumigil ka nga. Pinandilatan ni Stephanie si Marcos na nakanguso sa tabi niya. Natatawa siya sa itsura nito. Pahawak lang ng kamay Pagmamaktol nito. Natawa si Stephanie at hinayaan na lang niya itong hawakan ng kamay niya. Nang sakupin ng malaking kamay ni Marcos ang kamay niya, ay nakaramdam siya na parabang safe siya dito. Napaigtad si Stephanie nang makarinig ng busina. Ramdam niya ang kaba nang bumukas ang bintana ng sasakyan sa backseat at nakita niya si Ryder na nakaupo roon. Napabitaw si Stephanie sa kamay ni Marcos. Lumabas ang driver at pinagbuksan siya ng pinto. Wala siyang lingon-likod na pumasok sa loob ng kotse. Tahimik lang ang daddy niya sa tabi niya nakaupo. Hanggang sa nakauwi na sila, hinanda na ni Stephanie ang tenga niya sa lahat ng sermon nito. Kaano-ano mo yung pakul na batang yun? Tukoy ni Ryder kay Marcos. Huwag mo sabihin sa akin na boyfriend mo. Baka nakakalimutan mong katawan niya ng anak ko ang gamit mo. Did you two kiss? Habang nasa katawan ka ng anak ko? Pigilan mong lumandi. Makat ka masyado. Napailing si Ryder at umalis. Hindi mapigilan ni Stephanie ang masaktan sa sinabi nito. Umakyat na siya sa kwarto niya. In-expect ko naman na mangyayari to. Dadating sa punto na malalaman niya ang totoo. Pero bakit ang sakit? Bakit nasasaktan ako?
Hindi ko naman siya tunay na ama. Pero baka siguro dahil sa hindi ko naranasan magkaroon ng ama, nanlilimos ako sa atensyon at pagmamahal niya. Hinayaan ni Stephanie na umiyak dahil sa masasakit na sinabi ni Ryder sa kanya. Tama nga naman. Katawan to na Chenny. Katawan ng anak niya gamit ko. Pero wala ba talaga akong karapatan? Wala ba akong karapatan na ang kininto at maging masaya habang nandito pa ako? Pati ba naman sa buhay na to, wala akong pagmamay-ari. Dati nga sa buhay ko parang kailangan ko pong magpasalamat na nabuhay ako sa mundo. Parang utang na loob ko pa. Pagsumbong ni Stephanie sa boyfriend niya. Stephanie, ang totoo mong pangalan, di ba? Tumango si Stephanie sa tanong ni Marcus. Ang gandang pangalan naman. I'm curious. Ano kaya ang itsura ng girlfriend ko sa totoong katawan niya? Inapangiti si Stephanie sa tanong nito. Nako, para kong artista sa sobrang ganda. Malakas na natawa si Marcos sa sinabi ni Stephanie. Huwag mo sabihin na wala kang pagmamay-ari sa pangalawang buhay mo. Pagmamay-ari mo ko. Sa'yo ako. Buong buo. Pinigilan ni Stephanie na kiligin sa sinabi ni Marcus. Nagpasalamat siyang pumunta siya sa boyfriend niya. Ito lang ang taong makakaintindi sa kanya. Talagang matigas ang ulo mo, no? Alin ba sa sinabi kong hindi mo maintindihan? Nakipagkita ka na naman sa lalaking yun? Hindi ba sinabi ko na sa'yong iwasan mo na yun? Salubong sa kanya ni Ryder nang makauwi siya. Hindi na lang sumagot si Stephanie sa mga sermon sa kanya ni Ryder. Hinayaan niya na lang ito. Masaya ang naging araw niya. Ayaw niyang sirain yon. Kinabukasan, ay naghanda siya para pumasok. Saan ka pupunta? Tinong ni Ryder sa kanya. Sa school po? Patanong na sagot ni Stephanie. Hindi ka na papasok sa school. Homeschool ka na simula ngayon. And no gadgets, only books are allowed. Hubarin mo yung school uniform mo and dress formal. Pero, napatigil sa Stephanie nang makita ang walang emosyon na mata ni Ryder. Wala siyang magawa kundi sundin ang mga gusto nito. Hindi alam ni Stephanie kung paano niya ako kontakin si Marcus dahil wala siyang cellphone na magagamit. Hindi alam ni Marcus kung anong nangyayari kay Stephanie. Hindi niya ito makontak. Hindi na rin ito pumapasok sa paaralan. Dumaan ang ilang linggo na hindi pa rin bumabalik si Stephanie sa school. Sobra na ang pag-alala niya sa nobya niya kung ano na bang nangyayari roon. Ano kaya ang ginawa ng ama ni Chenny kay Stephanie? Kaya hindi na rin niya mapigilan ng pumunta sa bahay nito. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kakatok ba siya? Magdo-doorbell o kung papasukin ba siya? O hahayaan na makipag-uusap kay Stephanie? Nakarinig siya ng pagbusina. Anong ginagawa mo rito? Lumabas sa sasakyan si Ryder at hinarap si Marcus. Gusto ko pong makita ang anak niyo. Sagot ni Marcus. Umuwi ka na. Pagpapataboy nito sa kanya. Hindi si Chenny ang pinunta ko rito, kundi si Stephanie. Bakit hindi na po siya pumapasok sa school? Bakit niyo po siya pinagbabawalan? Bakit niyo po siya kinukulong? Tanong ni Marcus. Halatang nagulat si Ryder nang malaman nitong alam ni Marcus na hindi si Chenny ang girlfriend nito. Katawan ng anak ko ang gamit niya. Galit na sagot ni Ryder. Hindi ko aapihin ang katawan ng anak mo. I just want to feel my girlfriend's presence. Natahimik si Ryder sa sinabi ni Marcus. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito. Kilala kita. Isa kang gangster. Baka nakakalimutan mo kung sino ako. Kaya kitang ipapatay sa isang pitik lang. Pagbabanta ni Ryder. Kung posisyon ng pag-uusapan, sige, panalo ka. Pero tungkol kay Stefan ito.
Dahil sa inis na naramdaman ni Ryder dahil ayaw umalis ng binata, kinuha niya ang baril at tinutok kay Marcus. Nalaki ang mata ni Stephanie na makita niya ang baril na nakatutok sa ulo ni Marcus. Tumakbo siya palapit kay Marcus at Ryder para pigilan ang mga ito. Tama na po, Sir Ryder. Pakiusap, tama na po. Pagpigil ni Stephanie rito. Marcus, please, umalis ka na. Wala siyang karapatan na ikulong ka rito, Stephanie. Inis na sabi ni Marcus. Marcus, please, pakiusap, umalis ka na lang. Tinulak niya ito palabas. Umalis ka na! I love you. Napatigil siya sa sinabi ni Marcus. Hindi niya mapigilan ng maiyak bago na ito tinalikuran. Masaya ka na po? Kung may choice lang ako, hindi ang katawan ni Chenny ang pipiliin ko. Kung itrato niyo ako, parang akong pumatay sa anak niyo, ha? Nilampasan niya si Ryder pagkatapos sabihin yon at nagtungo sa kwarto. Hindi alam ni Ryder kung anong mararamdaman niya. Ngayon lang ulit siya nakaramdam ng konsensya. Sa sobrang sama ba naman niyang tao? Kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Stephanie. Nang bumukas ito ay nakita niya ang pamumula ng mata ng anak. Ano na naman pong sermon na tatanggapin ko? Para po mahanda ko na po yung tenga ko. Walang sigla na sabi ni Stephanie. Kumain ka na. Pagkatapos yun sabi ni Ryder, ay tumalikod na ito at umalis. Tama. Kumain ka, Stephanie. Katawan ng anak niya ang gamit mo, bawal mo itong abusuhin. Lumabas si Stephanie sa kwarto niya at nagtungo sa kusina para kumain. Kinabukasan, ay binalik na ni Ryder ang lahat ng gadgets ni Stephanie. Nang buksan niya ang cellphone ay nakatanggap siya ng maraming missed calls at message galing kay Marcus. Ngunit binlock niya ang number ni Marcus. Kailangan niya itong iwasan. Hindi niya hahayaan na masaktan ito dahil sa kanya. Nang bumalik siya sa school ay panayang iwas niya kay Marcus at nag-focus na lang siya sa pag-aaral niya. Nasa labas si Marcus, pulong ni Kitty kay Stephanie. Ngunit patuloy lang nagligpit ng gamit sa Stephanie at lumabas ng classroom at nagtuloy-tuloy sa paglalakad. Stephanie! Paghahabol ni Marcus sa kanya. Imbes na dumiretso sa cafeteria para kumain, ay lumiko siya patungong library. Stephanie, please, kausapin mo na ako. Mag-aaral na talaga ako ng mabuti. Hindi na ako magkakating classes. Hindi ko nahahayaan na masuntok ng mga dati kong kaibigan. Wala ka nang makikitang pasa sa akin. Pansinin mo naman ako. Panay ang sunod ni Marcos sa kanya at ayaw siyang tigilan. Stephanie, kain tayo mamayang uwian. Libre ko. Nang makuha na ni Stephanie ang libro na hinahanap niya, ay naganap siya ng upuan. Hihintayin kita sa tambayan. Umupo si Marcos sa katapat niyang upuan. Ngunit natiling nag-aaral si Stephanie. Hanggang sa natapos ang lunch break ay bumalik si Stephanie sa room niya. Nang uwian na ay dumiretso siya sa kotse at umuwi na. Hindi na niya binati pa si Ryder at dumiretso sa kwarto niya para mag-aral. Jenny, tawag ni Ryder sa kanya. May kaklase kang nandito. Nagangat siya ng tingin. Baka si Katie. Sagot niya. Hi po, Tito. Hi, Jenny. Pumasok si Kitty sa loob ng kwarto niya. Umalis na si Ryder at iniwan silang dalawa roon. Naparito ka. Gabi na ha? 10 p.m. na. Pinayagan ka talagang pumunta rito? Tanong ni Stephanie habang nakatingin sa wall clock. Umuulan, Jenny. Mahinang sabi ni Kitty. Oh, bakit ka nandito? Umuulan naman pala. Kunot noong tanong ni Stephanie sa kaibigan. Hindi ba? Magkikita kayo ngayon ni Marcus? Napahinto si Stephanie sa ginagawa niya ng maalala na magkikita nga sila ni Marcus sa tambayan. Baka umuwi na yon. Napabuga siya ng hangin. Nandun pa rin siya.
Bulong ni Kitty. Pero umuulan, Kitty. Madiin niyang sabi sa kaibigan. Kaya nga sinasabi ko sa'yo ngayon dahil nandun pa siya. Naghihintay sa'yo. Naka-school uniform at nauulanan. Hindi mo ba pupuntahan? Malalaman agad ni Daddy na umalis ako. Bulong ni Stephanie. Pero kahit ganoon ay gumawa pa rin siya ng paraan para makatakas. Si Kitty na ang bahala sa kanya. Naghintay siya ng ilang minuto para umalis si Ryder sa sala. Nang may tumawag ay tumayo ito at umalis. Dahan-dahan na naglakad palabas si Stephanie. Ramdam niya ang malamig na ulan. Ngunit tumakbo siya palabas at pumara ng taxi papuntang tambayan. Nang makarating si Stephanie ay napatigil siya na makita si Marcos na nakaupo sa isang bench habang nakayuko. Napabugay ito ng hangin at nag-aangat ng ulo bago nilibot ang tingin sa paligid. Huminto ang tingin ni Marcos sa kanya. Napatayo ito at tumakbo papunta sa gawin niya. Dumating ka. Masayang sabi nito. Umuulan. Nababasa ka. Sa may 7-Eleven muna tayo. Hinawakan ni Marcos ang kamay ni Stephanie bago sila tumakbo patungo sa malapit na 7-Eleven. Hindi nagtagalay bigla na lang napaatsing si Marcos. Napairap si Stephanie. Galing ka sa ulan? Dumiretso ka sa aircon? Talino mo, Marcos, no? Napakamot si Marcos sa ulo niya. Sorry na. Napailing na lang si Stephanie. Uuwi na ako. Umuwi ka na rin. Teka, saglit. Hinawakan ni Marcos ang braso ni Stephanie para pahintuin. Umuulan. Lapit lang dito yung bahay ko. Kain muna tayo. Bumili ng payong si Marcos bago sila naglakad papunta sa bahay nito. Nang makarating sila ay agad silang pumasok. Hindi masyadong kalakihan na bahay, sakto lang para sa isang tao na nakatira. Hindi magulo ang bahay nito na nagpahanga kay Stephanie. Luto muna ako ha. Pasensya na sa bahay ko. Kung maliit kaysa sa bahay na meron ka. Mahinang natawa sa Stephanie. Baka nakakalimutan mo kung ano ako dati. Napakamot batok si Marcos at natawa rin. Oo nga pala. Luto muna ako. Naghintay sa may sala si Stephanie at hinintay na matapos sa pagluluto si Marcos. Nang matapos ito sa pagluto, ay kumain na silang dalawa. Hindi makapaniwala si Stephanie na marunong at masarap magluto si Marcos. Uuwi na ako ha. Salamat sa pagkain. Tumayo na si Stephanie at sumilip sa labas. Ngunit mas lalong lumakas ang ulan. May pakulog at kidlat pa ang kalangitan. Napayakap si Stephanie sa sarili niya dahil sa lamig. Dito ka muna hanggang sa tumila ang ulan. Walang magawa si Stephanie kundi ang manatili muna. Nakatulog siya sa sopa dahil sa paghihintay. Nang magising siya, ay nakita niyang natutulog sa may sahig si Marcos habang nanginginig na yakap ang sarili nito. Bakit ka ba rito natulog? May kwarto ka naman. Tanong niya nang ginising niya ang binata. Nandito ka kasi. Nanginginig din pati ang boses nito. Aalis na ako. Tumayo na si Stephanie. Tumayo rin si Marcos at hinatid siya sa may pinto. Saglit, ito pa yung dalhin mo. Napatingin si Stephanie sa kamay ni Marcos na nakahawak sa may pulsuhan niya. Ang init mo. Lumapit siya sa binata at chinek ang temperature nito. May lagnat ka. Hindi makaalis si Stephanie para umuwi dahil hindi niya maiiwan si Marcos lalo na't mag-isa lang ito sa bahay. Pinainom niya ng gamot si Marcos at chinecheck from time to time kung bumababa ang lagnat nito. Nakatulog na rin siya sa pagbabantay. Nagising siya kinabukasan itanghali na. Maayos na si Marcos kaya umuwi na siya. Nagkakagulong lahat pagka-uwi niya. Nakaupo si Kitty sa soba habang nakayuko. Sorry po talaga. Nandito na ako. Mahinang sabi ni Stephanie. Umuwi ka na. Malamig na sabi ni Ryder kay Kitty. I'm sorry. Bulong ni Stephanie sa kaibigan niya. Tumango ito bago tumakbo palabas. Lumabas lahat. Malakas sa sigaw ni Ryder.
Nagkagulo ang mga bodyguard at lumabas. Hindi ba sinabi ko sa'yong huwag ka nang lalapit ulit sa lalaking yun? Bakit nalaman-laman ko na pumunta ka pa talaga sa bahay niya? Doon ka pa talaga nagpalipas ng gabi. Pagalit na sermon sa kanya ni Ryder. May sakit po yung tao. Mahinahon na sagot ni Stephanie. Hindi mo responsibilidad kahit mamatay pa siya sa bahay niya. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Saka responsibilidad ko po siya. Magkikita po kami sana pero hindi ako dumating dahil sinunod ko ang gusto mo. Sinunod ko na umiwas ako sa kanya. Hindi mo sinunod ang gusto ko. Kung sinunod mo, edi sana, hindi ka nandoon natulog. Ikaw na babae ka. Abang nasa katawan ka ng anak ko, mag-behave ka. Duro ni Ryder sa kanya. Pasensya na po, sir, ha? Pero kahit katawan ito ng anak mo, wala akong kasalanan kung dala-dala ko to. Kung makasenmon kayo sa akin, parang kinulam ko ang pamilya nyo, ha? Na para bang sinadya kong mapunta rito. Punong diin na sabi ni Stephanie kay Ryder. Sundin mo na lang yung gusto ko. Tumigil ka na sa mga ginagawa mo at ayusin mo ang buhay ng anak ko. Napapikit si Stephanie para pigilan ang pagdaloy ng luha niya. Hindi ko alam. Hindi ko na alam kung ano tong nararamdaman ko pero hinihiling ko na sana namatay na lang ako. Sana hindi ako napunta sa katawan ng anak mo. Malakas sa sigaw niya rito bago tumakbo palabas at umalis sa pamamahay na iyon. Hindi na nag-abala pa si Ryder na habulin sa Stephanie. Kinagabihan ay dumating na si Jay kasama ang katawan ng isang babae. Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Ryder na makita ang itsura ng babae. Sino yan? Tanong niya kay Jay. Siya po yung tinutukoy namin na babae na... Pinutol ni Ryder ang sasabihin ni Jay. Alam ko! Malakas sa sigaw niya. What the hell my daughter doing here? Anong ginawa niyo kay Stephanie? Malakas na sigaw niya dahil sa galit. Si Stephanie yung anak ko. Napaupo sa panghihina si Ryder at nilapitan ng patay na katawan ng babae bago ito niyugyog. Anak! Gumising ka! Stephanie! Gising! Anong ginawa niyo sa anak ko? Mga tanga kayo! Bobos, paano anak niyo po yan? Si Jenny po yung anak niyo. Tarantang sagot ni Jay nang makita ang galit sa mukha ni Ryder. Anak ng katulong si Jenny. Tinanggap ko yung bata at pinangalanan. Si Sophia, ang asawa ko. May anak kami. Tinakas niya sa akin yung anak ko, si Stephanie. Anak ko yung pinatay niyo. Dali-daling napaluhod ang tatlong lalaki. Boss, hindi po namin alam. Tsaka hindi po Sophia ang pangalan ng mama niya. Tingnan niyo po sa personal information ni Stephanie. Tarantang sagot ni Jay. Syempre, hindi. Tanga ka ba? Matagal nang patay si Sophia. Palagi kong nakikita ang tinutukoy niyong sugarol na mama ni Stephanie at hindi siya si Sophia. Pero anak ko yung pinatay niyo. Kahawig na kahawig niya ang asawa ko. Anong ginawa niyo? Tumayo si Ryder at hinawakan ng baril bago ito. Walang pagdadalawang isip na pinutok ang baril sa tatlong lalaking na nakaluhod sa harapan niya. Nagmamakaawa na huwag silang patayin. Ngunit blanko ang isip ni Ryder. Puno ng dugo ang sala habang yakap-yakap niya ang patay na katawan ng anak. Nakatulog siya habang yakap ang anak. Nang magising siya, kinabukasan ay malinis na ang sala. Mukhang nagawa na ng mga tauhan niya ang trabaho. Saka naalala ni Ryder ang anak niya. Si Jenny. Si Stephanie, yung totoong anak ko. Nasaan katawan ng anak-anakan ko? Hindi makapaniwala si Ryder sa nangyayari sa kanila.
Dumiretso si Ryder sa bahay ni Marcus nang matapos niyang mahanap kung saan ito nakatira. Nasaan si Stephanie? Nasaan ang anak ko? Kumunot ang noo ni Marcus dahil sa tanong ni Ryder nang buksan niya ang pinto. Wala po siya rito. Nagtatakang sagot ni Marcus. Pumasok sa loob si Ryder at hinanap ang anak niya. Bakit wala siya rito? Nasaan ang anak ko? Nasaan si Stephanie? Kinuwelyohan ni Ryder si Marcus. Saglit lang po. Wala nga po rito yung girlfriend ko. Bakit? Nawawala po ba siya? Kinakabahan na tanong ni Marcus. Patapon na binitawan ni Ryder ang kwelyo ni Marcus bago siya umupo sa isang upuan. Napatigil silang dalawa nang makatanggap ng tawag. Nasa akin ang anak mo. Ang pinakamamahal mong anak. Pumunta ka sa lugar na to at tapusin natin to. Bigla na lang namatay ang tawag. Nagkatinginan si Ryder at Marcus, kinakabahan sa posibleng nangyayari ngayon kay Stephanie. Hindi kilala ni Stephanie ang matandang pangit na nasa harapan niya. Dadating din ang daddy mo. Mamaya. Huwag ka mag-alala, Chenny. Sinong daddy? Si Ryder ba tinutukoy nyo? Hindi yun pupunta rito. Tawang sabi ni Stephanie. Wala yung pakialam sa akin. Talaga? Papunta na siya rito. Malakas na tumawa ito. Ramdam ni Stephanie ang kaba dahil sa sinabi nito. May saya siyang naramdaman at lungkot. I'm here. Inapalingon si Stephanie sa malamig na boses na iyon. Kahit na nakatali siya, ay sinubukan niya pa ring lumingon. Let her go, Piryo. Utos ni Ryder. Why would I? Malakas na tumawa si Piryo. You're here. Inisip pa naman ng anak mo na hindi ka pupunta. Bakit mo dinadamay dito yung anak ko? Napangiti si Stephanie sa narinig mula kay Ryder. Pero nawala rin iyon nang maalala na gamit niya pala ang katawan ng anak nito. Irespeto mo naman ang pagiging magkaibigan natin dati, Piryo. Irespeto? Ikaw, nirespeto mo ba? Alam mong gusto ko si Sophia. Pero tinuhog mo yung babaeng gusto ko. Pinakasalan mo pang gago ka. Pagkatapos itatapon mo na parang wala lang sa'yo. Alam mo yung iniisip ko? Malakas na tumawa si Piryo. Naramdaman ng takot si Stephanie sa paraan ng pagtawa nito. Kung hindi siya magiging akin, walang ibang aangkin. Anong ibig mong sabihin? Halos hindi nila marinig ang sinabi ni Ryder sa sobrang hina ng boses nito dahil sa pagkalito. Pinatay ko si Sophia. Ako ang pumatay kay Sophia. Ngayon, papatayin ko naman ang anak mo. Walang sakin, kaya hindi ako papayag na meron ka. Ilang beses na napailing si Ryder. Napabilis ang paghinga dahil sa nalaman. Paliw ka na! Pinagbantaan ko si Sophia na papatayin kita. Pinagbantaan ko siya na papatayin ko ang anak mo. Kaya siya tumakbo palayo sa'yo. Iyon ang ginawa kong way para mapatay siya. Pero hindi ko alam kung saan napunta ang anak mo. Pero sigurado akong patay na yun. Ngayon. Nakangiting pagkwenta ni Piryo. Kaya ngayon, oras na para mapatay itong si Jenny. Patay na si Sophia. Patay na rin ang anak namin. Ako mismong pumatay sa kanya. Ako mismong pumatay kay Stephanie. Pero ginawa ng Diyos ng paraan para magkasama kami muli ng anak ko. At ayaw kong sayangin yun. Hindi ako papayag na sirain mo yung pamilya ko. Hindi ako papayag na sirain mo yung palasyo ko. Galit na sabi ni Ryder habang nakatingin kay Piryo. Hindi niya pinansin si Stephanie na unti-unti nang nakatakas dahil kay Marcus na kinakalasan ang anak niya.
anak ng katulong si Chenny. Hindi mo siya totoong anak. Umampon ka ng ibang bata dahil hindi mo maalagaan ang sarili mong anak. Halatang natigilan si Stephanie sa narinig mula kay Piero. Tama ka. At iyon ang sekreto naming dalawa na Chenny. Alam ni Chenny na hindi ko siya anak. Tumingin si Ryder kay Stephanie. Pinatay yung anak ko ng mismong tauhan ko. Pero yung kaluluwa ng totoo kong anak ay nasa katawan ni Chenny. Napanganga si Stephanie at napaiyak dahil sa narinig mula kay Ryder. I'm sorry, anak. Sorry, anak ko. Sorry sa lahat ng masamang trato ko sa'yo. Nagtaka si Piero sa pinagsasabi ni Ryder, kaya lumingin ito sa likuran. Paano ka nakatakas? Sino ka? Itinutok ni Piero ang baril kay Stephanie. Ako si Marcus. Girlfriend ko ang kinidnap mo. Wrong move, old man. Mayabang nang umiti si Marcus. Oops, huwag ka nang magsayang ng oras na humingi ng tulong sa mga tauhan mo. Dahil tinumba ko na. Silang lahat. Waling tao ang kinalaban mo, tanda. Malakas na sumigaw si Piero para tawagin ang mga tauhan niya. Pero walang dumating. Itinutok ni Ryder ang baril niya kay Piero. Nanlaki ang mata ni Marcus at niyakap si Stephanie. Inunahan ni Ryder si Piero bago pa nito matamaan ang anak niya. Inubos niya ang lahat ng laman na bala sa matanda. Ganti ko ito sa pagsira mo sa buhay ko. Sinipa ni Ryder ang katawan ni Piero na puno ng dugo. Bumitaw si Marcos sa girlfriend niya at tumawa. Nabiskit ah. Humalik si Marcos kay Stephanie. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? I'm fine. Ikaw, ayos ka lang ba? Naiiyak na tanong ni Stephanie. Ayos lang ako. Sa labas lang ako ha. Kusapin mo muna daddy mo. Humalik si Marcos sa ulo ng girlfriend niya bago umalis para bigyan ng privacy ang mag-ama. Sorry Stephanie. Sorry sa lahat. Hindi natapos ni Ryder ang sasabihin niya nang tumakbo si Stephanie at yumakap sa kanya. Napayak si Ryder at niyakap ang anak niyang umiiyak sa bisig niya. Sorry anak. No need to explain po. Ewan ko ba? Hindi ka pa humihingi ng tawad. Napatawad na kita. Ganun po siguro ang pagmamahal ng anak. Napangiti si Ryder sa sinabi ni Stephanie sa kanya. Naging maayos ang pagsasama nilang dalawang mag-ama. Bumawi si Ryder kay Stephanie. Pero minsan, nag-aasaran si Marcus at Ryder. Dahil na rin sa sobrang pagka-strict ni Ryder sa anak. Nagsimba silang tatlo para magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng blessing na meron sila. Salamat po Lord sa pagbibigay mo kay Stephanie sa akin. Maswerte ko sa babaeng binigay niyo po. Ang babaeng sigurado akong papaksalan ko. Gabayan niyo po kami sa lahat po ng pagsubok na mararanasan namin. Pagdasal ni Marcus. Thank you Lord sa pagbibigay mo ng pagkakataon sa akin na maging ama kay Stephanie. I pray for my daughter Chenny Spirit. Han, Sophia, mahal ko. Pantayan mo si Chenny dyan. Anak natin yan. Panalangin ni Ryder. Napangiti si Stephanie dahil sa dasal ng boyfriend niya at ama. Panginoon, salamat po sa lahat. Salamat po dahil naranasan ko maging masaya. Salamat po dahil naranasan kong mahalin. Salamat po dahil naranasan kong magkaroon ng magulang. Salamat po sa pagkapay sa amin. Mama, hindi man po kita nakita at nakilala. Gabayan niyo po sana kami. Panginoon, salamat po sa pagbigay ng tiyan sa akin na mabuhay sa mundo at maranasan lahat ng to. Thank you po, Lord. Salamat po dahil hindi niyo po ako pinabayaan. Napamulat si Stephanie nang maramdaman niyang tinuyo ni Marcus ang luha niya. Natawa si Stephanie nang pinalo ni Ryder ang kamay ni Marcus. Masaya siya dahil kapiling niya ang dalawang lalaki sa buhay niya. Wakas!
Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!